Alam mo ba, posibleng araw-araw kang may benta, maraming orders at pumapasok ang pera, pero hindi ka pa talaga kumikita. Wait, bakit naman? Dahil baka binabawi mo pa lang ang mga gastos ng negosyo mo. Dito mo kailangang maintindihan ang tinatawag na break-even point. Ano ba ito? Sa simpleng Tagalog, ang break-even point ay ang punto ng pagbawi ng mga gastos. Ibig sabihin, sapat na ang kinita mula sa iyong mga benta para matakpan ang mga gastos na kasama sa iyong calculation. Wala ka ng lugi, pero wala ka pang tubo. Halimbawa, may negosyo ka na may 20,000 pesos na fixed cost bawat buwan. Like rent ng store, kiosk, office o warehouse, fixed monthly salary ng empleyado, internet plan, at iba pang regular na fixed expenses ng negosyo. Ibig sabihin kahit mahina ang benta mo ngayong buwan, kailangan mo pa ring bayaran ang mga gastusing iyon. So may product kang binibenta, 500 pesos ang selling price ng bawat isa. So 300 pesos lang ang cost no ng bawat isa. So may 200 ka. Pero tandaan, hindi pa 200 pesos ang tubo mo. Ngayon, kung 20,000 pesos ang fixed cost mo bawat buwan at 200 pesos ang contribution ng bawat produkto, ibig sabihin kailangan mong makabenta ng 100 piraso para maabot ang break-even point. Bakit? Dahil 100 products times 200 equals 20,000 pesos. Sakto lang yun para makover ang 20,000 fixed cost mo. Kaya kapag naka 100 products ka, na-cover mo na lahat ang mga cost ng mga nabentang produkto at ang 20,000 pesos fixed cost na kasama sa example. Hindi ka nalugi pero wala ka pang tubo. Iyan ang break-even point. Sa negosyo, hindi sapat na marunong kang magbenta. Kailangan marunong ka ring magbilang at umintindi ng numbers. Huwag manghula sa negosyo, alamin ang numero. This is Jen. Follow my Amazon series for more practical business tips. Thank you. See you. Bye.